Kaawa naman itong sila Ralph Koo, Jeremiah Gray, Nards Pinto, and Jason David dahil hindi nila deserve na ganituhin. At Puerto Rican na malaking mamang ito, mukhang bukod sa maban, posibleng may kaharapin pang ang kaso matapos ang naging grabeng pananakit nito sa ginawang ito sa isang kababayan nating si Nick Demusis. So yan ang ating mga tatalakayin. Speaking of Nick Demusis, siya lang naman yung player ng MLB Zamboanga Valientes na pinagsisipa ng isang big man ng Al Ahly Tripoli sa naging laro nga or laban nila nung mga nakaraang araw. So napakadelikado talaga ng ginawang ito nitong si former Meralco Bolts import at ngayon player ng Al Ahly Tripoli, Romero, dahil hindi lang isa kundi dalawang napakalakas na tadyak ang pinakawalan niya sa isang kababayan nating si Nick Demusis. So sa nangyari ngang ito, after dumipensa ni Nick Demusis at tila aksidenteng napabagsak ito sa likod ni Romero na siyang parang minasama nito, kaya ito ang ginawa nitong si Romero. At after nito, agad ding pinatalsik ng mga opisyal ang nasabing manlalarong ito. So batay sa nabasa natin bukod sa inaasahang pagban rito sa mga matitirang or natitirang bahagi ng tournament, posibleng kaharapin din ito ang tila kasong maaaring ipataw rito dahil balitay gumawa na ng hakbang ang kampo ni Nick Demusis, ang player na pinagsisipa kung sa ay formal itong hindi umano ng reklamo sa Dubai Police Station. So para sa opinion natin dito tama lang din naman talaga na nagsampa sila ng reklamo para na rin masampulan at matuto yung mga tulad nito dahil hindi simpleng pamimisikal sa laro ang kinilos nito kundi talagang intention na manakit talaga ng tao. Ikaw ba naman nakahiga na tapos lalapitan ka at pagsisisipain ng malalakas? Buti na lang talaga nakatayo rin agad si Nick. So sa punto nga ito rin, dito tayo naawa sa kanya dahil siya lang naman talaga yung nag-isang gumawa ng paraan para makalayo at makatakbo sa napakalaking big man na ito. Kita naman ang layo ng katawan at laki nitong si Ismael Romero kumpara dito kay Nick Demusis, diba? At dito tayo patungkol sa apat na players ng Ginebra na ito: Gray, David, Koo, and Pinto. Hindi deserve ng apat na ito na ganituhin ng tulad ng FB page na ganito Sabi dito, kawawa naman yung mga players na deserving talaga na hindi napasama sa All-Star. Ito ang halimbawa na kahit mali, basta paborito mo, susuportahan mo. So bilang opinion natin dito 100% Ginebra basher ito. Kung tutuusin, lahat ng players sa PBA deserving masama sa PBA All-Star. Lahat sila may kanya-kanyang talento, may kanya-kanyang husay, pero kasama sila sa ibinoto ng mga tao. At saka bakit marunong paikap sa suporta ng mga tao? Kung tutuusin si Jeremiah Gray, siguro di mo ito kilala or talagang basher ka lang. Noon pa man, marami nang nakakakilala na mahusay talaga at may ibubuga ang player na ito. Legit na shooter ito at very athletic ding player ito. Si David naman, Pinto, and Koo, sila naman ang tatlong player ng Ginebra na may malaking role na dito sa Barangay Ginebra na kung saan malaking naiambag nila sa team sa conference na ito dahil hustle at pagiging active nila para makatulong sa team. Yun ang ipinakita nila. Bonus na lamang yung may maraming fans sila. Aminin natin at sa hindi, deserving din naman talaga ang maging parte ng PBA All-Star. Yung mga nagsasabi na mali na nasa PBA All-Star sila, alam na natin na Ginebra basher ito dahil aminin nila at sa hindi, di nila kaya sabayan yung fans ng Ginebra. Iba din kasi sumuporta ang mga fans ng Ginebra So siguro, inggit lang talaga siya. So kayo, anong opinion nyo rito?